Hello mga taga-Earth. Ay, ibang vlog pala yun. So, hello po mga katropa. It's me again, Katropang Marbs, and welcome back sa ating series na, wow, series? Ano to, nagpi-preaching? A Broken Christian Confession. Yun po yung pamagat talaga niyan. And siguro naman nakita niyo yung title sa vlog na to. It's, I'm happy and gay. Wow, diba? So, actually, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan itong vlog na to kasi nakipag-discussion pa ako kay Lord kasi sobrang tong vlog na to sa akin. It's personal and lang people sa online world and I don't know kung ano yung magiging result talaga niya, to be honest, kasi I expect ko na may bashing and both from Christian and non-Christian. Pero yun nga, sabi ko nga, nakipag-discussion muna ako kay Lord. Actually, matagal ko ng plano itong vlog na to, pero kasi I always check na my heart kasi our heart is deceitful. So, ayun, ang galing lang kasi pagbukas ko ng Holy Bible is pina-remind sa akin yung Hebrews chapter 12 verse 2. So, sa NLT version ko siya babasahin. Yung sabi dito, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he's seated in the place of honor beside God's throne. So, before po ako magpatuloy, disclaimer muna ako. So, hindi po ako isang Bible scholar, hindi rin ako Bible teacher, hindi rin ako, anong tawag doon? Yung basta maalam sa Bible to be, pero gusto ko matuto more of sa Bible eh. Lalo ng history, yung context niya. Isa lang po akong ordinaryong Kristiyano na makasalanan, na nagsisik talaga ng relationship with Lord, and ang hangad ko talaga is mas lumalim pa yung spiritual walk ko, yung journey ko talaga about yun sa faith ko. It's something na talagang anong tawag dito, gusto ko siya magkaroon ng maging fruitful, or yung actually maging pang tawag dito, hindi naman maging santo. Although, I mean, mahabang usapan yan eh. Basta, anyway, so, ayun, dami kong haba na ng intro, no? Kung nandito ka sa vlog na to at pinapanood mo, hindi ako nandito para manloko. Gustuin ko man, pero ayoko. Well, that's bad. I mean, personally, ayoko nang nanloloko, ayoko niloloko kasi ang sakit niya, minsan na ako naloko. May hugot. Itong vlog na to, it's about talaga po sa pinagdaraanan ko. Sa totoo lang, di po ako happy. Wait lang, inom lang po akong kape. Bakit nasabi ko hindi talaga ako happy? Una muna, letter H sa happy. Mas marami pong pagkakataon or araw or siguro mga oras na rin na I feel hopeless po. So, yun, nawawala na talaga ako ng pag-asa sa buhay, sa nangyari sa buhay ko, personal po, and tapos ito pati ba yung nangyayari sa buong mundo. So, ay, feeling ko ang dami magre-react. Sabi, Christian ka pa naman, naturingan, pero nakakaramdam ka ng hopelessness. Actually, inisip ko nga eh, share ko yun. Pero yun nga po, mahabang kwento to. So, i-share ko lang talaga yung meaning ng happy. So, yun po, H. Inisip ko nga, pwede yung sa yung heart issues. Sa totoo lang, ang dami ko pong issues sa aking puso. Pero yun nga, yung H, hopeless po. May mga araw talaga na feeling ko wala nang pag-asa dahil nga sa mga nangyari sa buhay ko, dahil nga sa mga decision ko. Kumbaga, sa nakalipas na taon, may mga decision talaga ako masasabi ko na sobrang palpak. Sobrang maling-mali, sobrang hindi talaga nakaayon sa gusto mangyari ni Lord sa buhay ko. And I feel talaga na deserve, sabi nga nung isang kaibigan ko. Ay, oo, deserve naman talaga, sa totoo lang. Pero wala eh, nangyari na. I mean, masasabi ko naman natututo ako. Pero yun nga, sobrang lang talaga, unexpected na nung nangyari siya is
Hindi rin ako makapaniwala na nangyari siya. Sorry hindi na talaga mabuo yung thoughts eh. Pero sana nagme-make sense po talaga. So yun nga, H is for hopeless. Hindi hopeless romantic Hopeless po talaga, nawawalan ako ng pag-asa. May mga araw po na ganun. And praise God kasi may mga pagkakataon na nire-remind pa rin, hindi pa lang always nire-remind ako ni Lord na may pag-asa pa rin ako, diba? So, ayun po, kung paano ko nire-remind ni Lord sa ibang vlog na lang. Kasi gusto ko lang talaga siya i-share yung pagiging happy. Pero hindi talaga ako happy. So, sad. So, anyway. So, ano po yung letter A? Sa happy is addiction. First time ko pong mag-share talaga nito sa online. And may ilang tao rin naman po yung mga masasabi ko na trusted ko na nakakalam po talaga ng addiction ko sa porn. So, maski family ko or close friends na iba outside sa church, maski sa church din naman, hindi talaga nila alam. So, mahabang usapan po siya. And by God's will or kung ano man po yung gusto pagawa sa akin ni Lord and i-shares balang araw, is masasabi ko po kung paano yung addiction na yun. Pero, if I'll be honest po, yun po talaga isa sa main struggle po ngayon. And since actually before pa ako maging Christian, 10 years ago, so, hanggang ngayon, it's sobrang matindi siya kasi dahil po dun sa addiction na yun, sa porn, ito po yung nag-result sa third letter na tayo ng happy, diba? Sa letter P, yung poor. Nakakaiya. Parang, ang hirap pa. Parang, feeling ko kasi umi-image ako sa social media. Pero, poor po talaga ako. Maniwala po kayo. Mukha lang po akong rich. Hindi ko alam ba gawa ng filter ng camera. Pero, I'm poor po kasi I have, feeling ko mas sabi nga nung isang kaibigan ko rin. Dami kong friends, diba? Mukhang mas mayaman pa po yung mga pulubi sa akin. I mean, hindi ko, anong tawag dito, baka ma-misquote tayo. Kasi yun nga, yung iba, diba, yun nga, yung mga mahihirap or yung mas mahirap, sabihin na lang natin mas mahirap pa sa akin is wala silang utang. Pero ako po, mahabang kwento rin siya. And yun nga po, gaya nung sa addiction. Praying po kung by God's will, if kaya ko siyang i-share, sobrang, kung bakit po ako naging poor, is, actually, parang sa una ko atang vlog, medyo na-share ko na siya about yun sa situation ko ngayon. Yun nga, I have, feeling ko nasa 3 million na po yung utang ko sa bangko, online lending app, and hindi ko po kayo in-encourage sa ilang mga kaibigan ko rin, meron din. And sobrang, grabe lang yung nangyari talaga. Kumbaga sa loob ng 2023, kung di ako nagkakamali, siya nag-start na talagang lumubog ako sa utang, diba? Yung parang mga simpleng ano lang. Then, ayun nga po, umabot na siya sa, hindi ko na nga nako-compute Before, nako-compute ko pa kasi nga, gusto ko talaga siyang, I mean, gusto ko pa rin po siya mabayaran, kahit na may malaki interest. And, ginagawa ko po ng paraan actually. Pero, ngayon po parang hindi ko talaga alam kung paano ko siya gagawa ng paraan kasi yun nga po, nagkasunod-sunod yung mga problem and may mga nag-advise na naman sa akin, which is I'm thankful for. Pero ayun nga, nasa akin talaga, feeling ko ako talaga yung problem. So feeling ko yung aside sa letter P dapat meaning ng problem pala, yun, isa pa yun, pwede palang problem, no? Poor problem. Yan, problema, ako talaga yung problema. Pero, yun nga po, sobrang, hirap explain. So, since, basta, pero related po siya yung sa addiction ko and then sa bakit ako naging poor. And, ayun, siguro another vlog na lang po. Anyway, let's go to the another P. So, nasa pang-apat na letter na po tayo from the word happy. Patient. As in, pasyente. Naging pasaway po talaga ako. Sobrang, kung anong pinagagawa ko sa katawan ko.
masabi ko inabuse ko siya kasi actually sa family po namin, sa mother's side to be exact, karamihan po may mga diabetes na. So, and before po that, actually ano na ako parang ano yung borderline na talaga before nag-pandemic. So, ayun, umiwas naman ako actually. Pero nung pandemic, ang dami nangyari, diba? Ayun nga, actually nagka-COVID din ako noon, pero naging pasaway pa rin kasi may mga instance pala na may ko kasi ako sa matamis. So, cakes, inumin, anything na matamis. Then, umabot sa during pandemic na yung milk tea, di ba na pandemic pa na uso milk tea. Anyway, minsan umiinom po ako ng 1 litro sa isang araw. Tapos, minsan 2 flavor pa ng milk tea, fruit tea, minsan may yung mga milk tea na may kape, mga ganong flavored. And sobrang ngayon pasaway. Parang inaraw-araw natin. Then, yun nga, uso delivery doon, no? Kaya food delivery pa. Nung COVID. So, ayun, nung mga kasagsagan ng 2022, parang nakaramdam na ako ng symptoms. Yung feeling ko na parang lumilinggo lang din naman. And, ayun, yun yung isa sa parang kinabahan na ako. So, pa-check ako yun nga, na-diagnose ako noong 2023, early 2023, hindi ko lang matandaan yung exact month. Then, ayun, nag-maintenance na po ako. Yung gamot ko parang umabot ng almost 4K isang buwan. Then, pwede pa siya bago. Actually, minsan dagdag bawas po siya. Depende sa may doktor po talaga ako na pinupuntahan. So, siya po yung nagbibigay ng reseta sa akin. And thankful pa rin po ako. Hopefully, hindi po siya lumalala talaga. Kasi yun nga, minado ako pag na-stress ako or yun, napapainom pa rin ng matamis or nakikrave talaga ng cake para sumaya. Opo, pampasaya ko po yung cake. Then, ayun lang. Isa pong patient ng diabetes. And sad to say na na-trigger na rin niya yun. Hindi ko alam, tamang word ba yung trigger? Yung hypertension. So, may gamot na rin po sa hypertension. So, ayun po yung letter P, another P sa happy. Then, lastly, yung why. Why I'm doing this? Parang gusto ko sabihin, Lord, paramdam mo na sa akin. Uy, pero ano po yun I mean, nakakatawa siyang pakinggan, pero as a Christian, masasabi ko na totoo po yun talaga, yung ganong feeling. And, anyway, kwento niya pala. Kwento ko pala to. Dapat ako bida dito sa vlog na to. So, letter Y is yearning. So, may problema po ako sa letter R at S. So, yearning. Bida-bida po ako. Actually, minsan may tendency pa rin. Pero yun nga lagi ko na lang pag napapansin ko na, Marbs, sinasabi ko sa sarili ko, need ko talagang bantayan yung sarili ko. Yun nga, before kasi gusto ko talaga yung before, lalo yung Christian, yung maging, connected tayo sa mga leaders sa church, sa mga pastor, di ba? May pa ako, gusto ko maging leader, pastor, or kundi yung pastor, connected sa church, may position, or yung mga ganon. Kumaga yung, sabihin natin, famous. So, actually, wish granted or prayer granted. Para lang wala Christian way pakinggan. Nagkaroon ng pastor na leader, pero yun nga, lang siya, sandali lang. Pero which is, I'm thankful kasi na-experience ko. And yun nga, may mga nagkaroon din naman mga leader from my previous church na inaten ko na sobrang okay siya. Then, pero yun nga, nangyari, diba sabi mo, bida-bida ako. Parang pag may mga volunteer work or basta kung saan ako pwedeng magpabida. Pagpakitang gilas is nagpa-participate talaga ako. Then, dumating sa point na yun nga, na-realize ko, bida-bida ako. Then, why
balik tayo sa yearning, diba? Parang layo na nung topic na sinishare ko. It's kasi gusto ko talaga magkaroon ng mentor talaga. Yun nga, sa mga ginagawa ko sa buhay. Yun nga, lalo na sa nangyari sa akin ngayon. Sobrang gusto ko someone talaga na parang kape, 3 in 1. Yung mga ganun, siya, financial coach, spiritual mentor, then, creative side. Bibigyan niya ako ng advice sa mga ganun, diba? And, about sa family na rin, bigla ko tuloy naisip love life. Wala pala ako. Sad, no? Ba't ba ako sa sad? Hindi dapat masaya tayo. So, ayun, kaya yearning kasi yun yung before pala talaga is lalo ng pandemic, yung dati kong leaders, sabi niya nga sa akin, si Jesus talaga yung need ko mentor for me. And I agree, sobrang na-feel ko talaga yun. And yun nga, thankful din sa Holy Spirit, kay Lord, as my spiritual father. Pero siguro may point na, yun nga, na gusto mo meron din yung tao. Yung physical ka na, anong tawag doon? Nahawa ka tuloy, parang sagwang pakinggan na. Si Lord naman talaga, 24/7, available siya sa atin, lalo na sa akin. I mean, sa atin. Yun, pero, ang hirap explain kasi na, yun nga, parang halimbawa ngayon, ginagawa ko to, ang nagsik lang talaga ako kay Lord ng although may mga kaibigan na rin man ako, lalo ng mga brothers na alam na gagawin ko to, pero ayun nga, prayer talaga, both sa prayer and someone talaga na alam mo na pag siya yung pwede mong lapitan, na hindi naman anytime kasi bilang tao we're not available 24/7. Si Lord lang talaga, si Lord lang available ng 24/7. It's someone lang talaga na willing kang i-guide and willing ka talagang turuan sa mga gusto mong gawin dito sa mundo. And sasabi ko, ba't parang nagigiling yung camera? And hopefully yun, praying, yearning, na magkaroon before mahuli ang lahat. Wow! Kasi ang dami na nangyari sa mundo, diba? Pero sana yung walang bayad, diba? Dami mo kasi nakikita sa Facebook. Nagpo-post sa mga ad nila tapos may bayad. So, ayun lang. So, tumatakbo na siya ng, time conscious po talaga ako. Kaya, napansin ko nasa lagpas 20 minutes na. No? Bala ko 10 minutes lang. So, ayun, yun yung meaning ng happy. Diba? Sobrang baliktad. I'm hopeless, addicted to porn, I'm poor, patient, diabetic patient, tama ba? Or diabetes patient, and lastly, yearning. So, kaya I'm happy. Pero, yun nga, kabaliktaran talaga. I'm not happy right now. I mean, sa status ko po ngayon, sa estado ng buhay ko, sobrang, I'm really sad. Pero at the same time, yung talaga, ang pinanghahawakan ko na lang talaga yung God's promises. Ito po. Nakikita ba siya? So, every day nagbabasa po ako ng mga quote. Ayun, so, dito na nagtatapos yung vlog. Inom mo lang po ulit ako ng... Pero, di ba sabi ko may gay? I'm happy. I'm gay. Totoo po yun. I'm gay. And meaning ng gay, God accepts you or me. Kasi I'm gay. So, sa next vlog ko na lang po yan. Kung magagawa ko pa po. Pero, ayun. So, dyan ko muna po tatapusin yung vlog ko na to. Kasi I want to focus po talaga yun sa pagiging happy. Happy ko, quote and quote. Happy. Ito talaga yung panghahawakan ko na verse. Bakit ko siya ginawa? Is sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 23. And isa po ito sa parang verse na lagi kong binabasa. I'm trying to read every day. Yung sabi dito,
Hindi ko alam kung saan version to, pero dito, be brave and steadfast. Alam ko sa ibang version, be brave and courageous. I myself will be with you. So yung I dito si Lord. Maraming pong salamat kung umabot ka dito sa dulo ng vlog ko. Thank you very much and God bless you. Pero, siguro ingin lang po ang favor. If you want to pray for me, appreciate po yan. Sobrang appreciate. And if you want to donate, donate. Hindi. I mean, if may mga Bible verse po kayo na gustong i-share sa akin, feel free to comment po or message. For now, maraming salamat po and God bless. And yun po, pag-pray niyo po ako and want to share wisdom, advice to Bible verses or kahit ano po, message mo lang po ako. Thank you. God bless.